Nagsimula ang movie sa isang kakaibang planeta na tinatawag na Barsoom. Ang planeta ay binubuo ng tatlong malalaking kaharian na Helium, Zodanga at ang mga Tarks. Ang Helium at Zodanga ay merong digmaan na umabot na ng century. Sa pag-uumpisa ng movie ay makikita ang army ng Helium na naka-blue capes at ang army ng Zodanga na naka-red capes. Ang general ng Zodanga na si Sabdan ay nilapitan ng tatlong lalaki na nagpakilalang mga messengers of God at tinatawag silang Thurn. Ang mga leader ng mga Thurn na si Metai Shang ay binigyan ng general ng blue weapon at sinabi dito na siya ang napili ng mga Diyos upang tumanggap nito. Nagdesisyon ng Thurns na tulungan ang Zodanga sa digmaan. Nasa kanila ang kontrol ng isang mysterious blue light na tinatawag na Blue Ray na nakapagpapalakas sa kanila kesa sa ibang mga nilalang sa Barsoom. Ang eksena ay napunta sa New York City noong taong 1881. Isang lalaking nagngangalang Edgar ay ipinatawag ng kanyang uncle na si John Carter upang pumunta sa New York. Nang dumating si Edgar sa station ay binati siya ng tauhan ni John at dinala siya sa John State. Ang kanyang Uncle John pala ay isang mayamang tao at dating Confederate Army captain. Malungkot na ipinaalam ng abogado ni John kay Edgar ang biglaang pagkamatay ng kanyang uncle. Dinala siya ng abogado sa mausoleum ni John kung saan nakapreserve ang kanyang katawan. Ang nakapagtataka ay maaari lamang buksan ang mausoleum mula sa loob. Kalaunan ay ibinigay ng abogado kay Edgar ang personal diary ni John at nais nitong si Edgar lamang ang makakabasa nito. Umalis ang abogado at inumpisahan niyang basahin ito. Ang umpisa nito ay sinabi niyang si Edgar lamang ang naniwala sa kanyang wild stories noong bata pa ito. Kaya't nararamdaman niya na kay Edgar niya lamang maaaring ikwento ito. Nag-umpisa ang kwento sa Arizona pagkatapos ng Civil War. Si John Carter ay dating captain ng Confederate Army na ngayon ay naghahanap ng mga ginto sa mga kuweba. Si Paul ay isang Union colonel na gustong patulungin si John sa kanyang US Cavalry soldiers laban sa Apache. Ipinadukot niya ito at ginawa niyang sundalo subalit si John ay ayaw nang makipaglaban bilang sundalo. Makaraan ang ilang pagtatangka ng pagtakas sa pamamagitan ng pagpatumba sa isang sundalo at ninakaw niya ang kabayo ng colonel. Hinabol siya ng colonel at ng mga tauhan nito. Sa di kalayuan ay nakita nila ang isang Apache warband ng colonel at Apache ay nagkaroon ng shootout. Sinubukan ni John na tumakas sa gitna ng kaguluhan subalit nasugatan ang colonel sa labanan. Naawa siya dito at tinulungan niya ito. Dinala niya ito malapit sa isang yungib. Ang yungib ay bago para kay John dahil hindi pa siya nakakapunta dito upang maghanap ng ginto. Pumasok siya sa loob nito at nagsindi ng ilaw. Nagulat siya sa nakita niyang mga ginto na nakakapit sa taas ng yungib. Maya-maya ay biglang may lumitaw na lalaki sa kanyang likod. Ang lalaki ay isa sa mga Thurns na nakita natin sa umpisa ng movie. Inalerto ng colonel si John, nagsimula silang maglaban ng Thurn na ito. Binaril niya ito kaya't bumagsak ito sa lupa. Nang lumapit si John sa lalaki ay narinig niyang binigkas ng lalaki ang Barsoom habang nakatingin sa kakaibang medallion na nasa kamay nito. Kinuha ni John ang medallion at binigkas ang Barsoom. Biglang may lumabas na maningning na blue light mula sa medallion. Nang binuksan ni John ang kanyang mga mata ay nakita niyang nasa malawak na desyerto siya. Bumangon siya at sinubukang maglakad subalit lagi siyang nadadapa. Naguguluhan siya at nagpractice na maglakad sa kanyang bagong environment. Sa kanyang paglalakbay ay nakarating siya sa isang bundok at may nakitang mga napipisang mga itlog. Nang oras na iyon ay dumating ang grupo ng mga kulay berdeng nilalang na merong 6 na paa at nakasakay sa malalaking hayop. Inatake ng leader si John kaya't tumalon siya. Pinaputukan na rin siya ng mga kasama nito ngunit pinigilan sila ng kanilang leader. Nagsalita ang leader ng kakaibang language at nagpakilala na si Tastarkas. Nagpakilala naman siya bilang si John na galing sa Virginia. Subalit ang mga nilalang ay iginiit na ang pangalan niya ay Virginia. Inutusan si John nito na tumalon kagaya ng ginawa niya kanina. Hindi pumayag si John kaya't inatake siya nito. Nasugatan siya nito at ginawang hostage. Habang nag-uusap sila ay sinabi nito na ang kanilang species ay tinatawag na Tharks. Sa ibang parte ng parehong planeta ay makikita ang prinsesa ng City of Helium na si Deja. Nagpa-practice siya kung paano niya ipapakita ang kanyang ginawang armas sa kanyang ama na hari ng Helium. Ang Helium ay may digmaan laban sa isa pang city na tinatawag na Zodanga at malapit na silang matalo dahil ang mga Thurns ay kakampi nito.
Nalaman ni Deja ang sekreto ng Ninth Ray na ginamit ng Zodanga upang makalamang sa digmaan. Subalit nang pinakita niya ang armas sa kanilang hari ay pinigilan ito ng isang lalaki kaya't nag-malfunction at sumabog ito. Ang hari ng Zodanga na si Sabtan ay nais pakasalan si Deja upang matapos na ang digmaan, subalit si Deja ay tutol dito. Kung pakakasalan ni Sabtan si Deja ay ito na ang magiging prinsipe ng Helium at magkakaroon ng kapangyarihan upang sakupin ang buong Barsoom. Samantala dinala ng mga Tharks si John sa kanilang city at isinama siya sa mga bagong silang na sanggol. Kinagabihan ay pinakain si John ng isang babaeng Thark na si Sola pagkatapos nito ay naiintindihan na niya ang sinasabi ng mga ito. Kinaumagahan ay inutusan ng mga Tharks si John na tumalon ng mataas sa harap ng maraming Tharks. Napansin ni John na ang medallion ay nakay Torkas at hindi siya makakauwi kung wala ito. Ilang sandali pa ay may dumating na dalawang battleship, ang Helium at Zodanga ay naglalaban. Naging entertainment para sa mga Tharks ang digmaan ng dalawang panig at nagpupustahan kung sino ang mananalo. Makikita si Princess Deja na nakikipaglaban sa ship. Sinubukan niyang kontrolin ang ship subalit nahulog siya habang ginagawa ito. Ginamit ni John ang kanyang mataas na talon upang sagipin ang prinsesa. Nag-umpisang mag-cheer ang mga Tharks kay John na ngayon ay nakikipaglaban sa mga sundalo ng Zodanga kasama ni Deja. Nagawang baliktarin ni John ang sitwasyon ng labanan at nanalo ang Helium subalit ang kanilang ship ay bumagsak rin. Si John at Deja ngayon ay nasa mga Tharks. Humanga si Torkas sa kanyang ability at ginawa siya nitong kanang kamay. Hindi sang-ayon si John sa ideya nito ngunit pumayag din. Nang gabing iyon ay magkasama si Deja at John at dito niya nalaman na nasa Mars sila at Barsoom ang tawag dito sa kanilang wika. Nagulat si John at hindi siya naniwala. Sinabi naman ni John na galing siya sa Earth at hindi naman ito pinaniwalaan ni Deja. Dahil sa kanyang malalaking buto at mahinang gravity dito ay kaya niyang tumalon ng napakataas at mayroon din siyang kakaibang lakas. Dinala ni Deja si John sa templo ng mga Tharks kung saan walang tao ang maaring pumasok. Nagbaka sakali siya na malalaman niya dito kung paano nakakapaglakbay ang mga tao papunta sa ibang planeta gaya ng ginawa ni John. Ang mabait na babaeng Thark na si Sola ay nagmamakaawa sa kanila na huwag nang tumuloy. Pinakita ni Deja kay John ang estatwa ng kanilang goddess Isis at binasa ang ilang markings dito. Subalit silang tatlo ay nahuli ng mga sundalo ng Tharks at nahatulan ng kamatayan dahil sa pagpasok sa templo. Inutusan ni Torkas ang mga sundalo na iwanan sila sa kulungan upang putulin ang mga kamay ni John. Nang umalis ang mga ito ay sinabi nito na siya ang ama ni Sola at ayaw niyang mamatay sila sa kamay ng mga Tharks. Binigay niya kay John ang kanyang medallion at sinabihan siyang pumunta sa ilog ng Isis at bumalik sa kanyang mundo. Ilang sandali pa ay tumingin sa loob ng kwarto ang mga Tharks at nakita nila na tinraidor sila ni Torkas. Ang kaaway ni Torkas na si Tall Hages ay nanguna sa paghuli at dineklara ang sarili bilang leader. At makikita natin si John, Deja at Sola na papunta sa ilog ng Is. Si Deja ang nangunguna sa kanila subalit sinabi ni Deja na ang tinatahak nila ay papunta sa city ng Helium at hindi sa ilog ng Is. Tinanong ni John si Deja tungkol dito at sinabi nito na dadalhin siya sa Helium upang gawing sundalo. Na-disappoint si John at hinayaan si Sola na ang magdala sa kanya sa ilog ng Is at iniwan ang prinsesa. Sinabi ni Deja na ginawa lamang niya ito dahil ayaw niyang magpakasal kay Sabdan. Tinanong niya ito kung maaari siyang samahan sa ilog ng Is. Dahil wala nang magagawa si Deja ay pumayag ito. Naglatsyag ang tatlo sa ilog ng Is at naabot ang isang inverted pyramid. Si John at Deja ay umakyat sa itaas nito at nakita ang kakaibang blue energy na nabubuo sa lupa. Nalaman ni Deja na ito ay kapangyarihan ng Ninth Ray na kanyang ginamit sa kanyang armas. Na-realize din nila na ang pagkakapunta ni John sa Mars ay isang transmission ng kopya ng kanyang sarili mula sa Earth papuntang Mars sa tulong ng Ninth Ray. Sa mga oras na iyon ay papalapit na sa kanila ang sundalo ng Warhorns na pinamumunuan ni Metai Xiang, ang leader ng Therns. Matapang na sinabi ni John kay Sola at Deja na tumakbo at nilabanan ang mga sundalo ng Warhorns ng mag-isa. Pinadala ng hari ng Helium ang kanyang mga sundalo upang tulungan si John. Natalo ng mga ito ang Warhorns at sinagip si John. Dinala nila ang sugatang si John sa Helium. Nakauwi na si Deja at niyakap ang kanyang ama.
Nagulat siya nang makitang naruroon ang hari ng Zodanga na si Sabdan. Pumunta ito ng walang dalang armas at sundalo upang alukin si Deja ng kasal at tapusin ang digmaan. Wala nang ibang maisip na paraan si Deja upang tapusin ang digmaan kaya't napilitan siyang tanggapin ang kasal. Sa sumunod na eksena ay makikita si John na nagpapahinga sa isang chamber sa palasyo ng Helium. Nilapitan siya ng isang sundalo na pinadala ni Deja at dinala siya sa kanyang chamber. Sinabi ni Deja na bumalik na lang si John sa Earth gamit ang medallion. Nang pumasok ang mga sundalo ay biglang nawala si John. Inakala ni Deja na bumalik na ito sa Earth. Subalit si John ay nagtago lamang sa mga sundalo. Nang makaalis na ang mga ito ay lumabas si John subalit nakita siya ni Matay Xiang. Nagulat si John sa ability ni Matay Xiang na magpalit ng anyo gaya ng anumang nasa paligid niya. Ang buong city ay naghahanda para sa kasalan ni Sabdan at Deja. Itinali ni Matay Xiang si John sa kanyang sarili gamit ang technology na ginawa gamit ang Ninth Ray. Hindi may galaw ni John ang kanyang sarili ayon sa kanyang kagustuhan. Kinokontrol siya ni Matay Xiang gamit ang kanyang wrist device. Sinabi ni Matay Xiang kay John na planong patayin ni Sabdan si Deja at sakupin ng Helium pagkatapos ng kasalan. Kumampi ang Thurn kay Sabdan dahil madali lamang itong malinlang. Ang totoong pakay ni Matay Xiang ay sakupin ang buong Barsoom sa pamamagitan ni Sabdan. Papatayin na sana ni Matay Xiang si John nang dumating ang asong naging kaibigan ni John. Kinagat nito ang wrist device ni Matay Xiang kaya't nakalaya si John. Nagmadali siyang sumakay sa isang flying craft upang pigilan ang kasal ni Deja at Sabdan. Subalit hindi alam ni John kung paano kontrolin ang sasakyan kaya't bumagsak ito malapit sa teritoryo ng mga Tharks. Ikinulong siya ng mga ito kasama ang bogbog saradong si Tarkas. Ang bagong leader ng mga Tharks na si Tall Hages ay inilagay si John at Tarkas kasama ang malalaking halimaw na tinatawag na White Apes. Nagawa ni John na matalo ang mga apes sa harap ng buong populasyon ng Tharks. Hinamon din niya si Tall Hages upang labanan siya at tinalo niya ito. Ang lahat ay nag-cheer para kay John na siya ng bagong leader ng mga Tharks. Kinumbinsi din niya ang mga ito na tulungan siya upang labanan ang Zodanga. Ang mga sundalo ng Tharks ay papunta ngayon sa kasal ni Deja at Sabdan. Nakarating si John sa tamang oras upang pigilan ang kasal. Nang makita siya ni Sabdan ay sinubukan nitong patayin si Deja, subalit napigilan ito ni John. Nag-umpisa ang labanan ng mga sundalo ng dalawang city at ang mga Tharks ay kakampi na ng Helium. Natalo ang Zodanga at nakatakas si Matay Xiang gamit ang medallion ni John. Plano ni John na umalis sa Mars bilang asawa ni Deja kaya't hindi na siya nag-abala upang hanapin ang medallion. Nakasal si John at Deja at nagsaya ang lahat ng naruroon para sa dalawa. Kinaumagahan si John at Deja ay nasa balcony. Iniwan ni Deja si John sa labas nang biglang dumating si Matay Xiang. Sinubukan ni John na labanan ito subalit gamit ang medallion ay nagawa nitong ibalik si John sa Earth. Nang magising si John ay nababalutan siya ng alikabok at mahaba na ang kanyang balbas. Tumingin siya sa kinaroroonan ni Colonel Paul at nakita ang bangkay nito. Ibig sabihin ay matagal ng panahon ang lumipas sa Earth habang siya ay nasa Mars. Tumingin siya sa paligid upang hanapin ang medallion subalit hindi niya ito makita at wala na siyang paraan upang makabalik. Ang mga ginto na nakita niya sa kuweba ay nagpayaman sa kanya. Alam niya na marami pang medallion ang nasa mundo. Nag-umpisa siya ng mining corporation at hinanap ang medallion sa loob ng 10 taon. Hanggang isang araw ay nakakita siya nito sa site. Natuwa si John subalit alam niya na ang mga Therns ay palihim siyang minamanmanan sa mga oras na ito. Ang kanyang katawan ay kailangang maprotektahan habang siya ay nasa Mars dahil ang anumang masamang mangyari dito ay ikamamatay niya sa dalawang planeta. Ito ang dahilan kung bakit ang mausoleum niya sa loob lamang maaaring buksan. Pineki niya ang kanyang kamatayan upang makabalik sa Mars ayon sa diary ni John. Nais niyan protektahan ni Edgar ang kanyang mausoleum laban sa mga Therns kapalit ang kayamanan. Nagulat si Edgar sa kanyang mga nalaman sa diary. Pumunta siya sa mausoleum at sinubukang buksan ito gamit ang secret password na Ned, ang pangalan na itinatawag ni John kay Edgar noong bata pa siya. Nang nabuksan ang pinto ng mausoleum ay isang Thern ang lumapit sa kanya. Sinusubaybayan nito si Edgar at naghihintay upang patayin si John. Subalit bago niya nasaktan si Edgar ay may lumabas sa likod nito at binaril ito.
Nagulat si Edgar nang makita ang kanyang uncle sa harap niya. Kinuha ni John ang medallion ng Thurn at ang katotohanan ay wala siyang natagpuang medallion. Lahat ng ito kasama ang kanyang kamatayan ay peke lamang upang mapalapit ang Thurn at makuha ang medallion. Ngayon ay sinabihan ni John si Edgar na protektahan ang kanyang mausoleum mula ngayon at pumasok sa loob nito. Humiga siya dala ang medallion at binigkas ang chanting word na magdadala sa kanya pabalik sa Mars.